Ngayon dito po, maminamahal, gaano kahalaga ang turo at gaano kahalaga ang karunungan at ang katotohanan ng tinutukoy po rito? Gaano kahalaga para sa atin? Mga minamahal, meron po akong ikukwento sa inyong patungkol po sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Patungkol sa kahalagahan ng katotohanan. Meron pong merong mag-asawang bagong kasal. At mga minamahal, nag-usap ang dalawa, mga minamahal, sapagkat wala silang investment o wala pa silang naipon. Wala silang kabuhayan, mamamatay sila sa gutom kung sila po, mga minamahal, ay magsasama sapagkat wala po silang naimbak na pera. Kaya nag-usap sila, nagkasundo silang mag-asawa, mga minamahal, na siya po ay pupunta sa malayong lugar, maring magtrabaho sa ibang bansa. At magtatrabaho siya, maminamahal, sa loob ng 20 taon. At meron siyang kausap, maminamahal, na sa loob ng 20 taon na yan, kikita siya ng 5 milyon. At pagkatapos ng 20 taon, maminamahal, babalik siya upang maminamahal makapagsimula sila ng buhay. At ganun nga nangyari, maminamahal. Pagkatapos na siya po ay nagtrabaho, maminamahal, sa isang lugar na napakalayong lugar, ay umabot na po ng 20 taon. Ganun kabilis. At nangyari, maminamahal, nung kukunin niya na yung kanyang sahod na 5 milyon, sinabi sa kanya ng kanyang employer, sabi niya, bago ibigay yung pera, maminamahal, yung 5 milyon sa kanya, tinanong siya, anong mahalaga sa iyo? Yung pera o yung aking sasabihin sa iyo na katotohanan? Sabi niya, maminamahal, mas gusto kong malaman ang katotohanan. Pero sinabi ng kanya employer, bago ko ibigay ang pera mo, pag binigay ko ang pera mo, hindi ko sasabihin sa iyo ang nalalaman ko patungkol sa katotohanan. Pero kung pipiliin mo ang pera, wala kang maririnig sa akin na katotohanan. Pero pag pinili mo ang katotohanan, hindi ko ibibigay ang perang nasa sa iyo. Napag-isip-isip ng lalaking ito, maminamahal, na napakatagal ng panahon na kanyang pinagtrabaho, maminamahal, yung 5 milyon na yun, 20 taon na talagang napakatagal niyang hindi nakita ang kanyang mahal na asawa. Pero ganun pa man, maminamahal, curious siya, gusto niyang malaman ang katotohanan. Gusto niya, maminamahal, na mas bigyan ng importansya ang katotohanan. Sabi niya, sige, hindi ko kailangan ng 5 milyon. Basta sabihin mo sa akin kung ano yung katotohanan na sinasabi mo. Sabi, maminamahal, ng employer niya, bago siya umalis, maminamahal, at bumalik sa kanyang asawa. Sabi, ito ang katotohanan na ibibigay ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo. Ang unang katotohanan gusto kong malaman mo, sa pagbalik mo, huwag kang shortcut. Huwag kang mag-shortcut. Sapagkat nasa banal na kasulatan, puro biblikal yung kanya sinabi, sabi niya, may daan na tila, sabi niya sa Proverbs 14 verse 12, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo nito'y kapamakan. Kaya, ipinapayo ko sa iyo, ayon sa salita ng Diyos, gaya ng sinabi ng Deuteronomy chapter 5 verse 32 and 33, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, diretso lang. Susundin mo ang utos ng Diyos, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Iyan ang unang katotohanan ng sasabihin ko sa iyo. At pangalawa, na aking ipinapayo sa iyo, sabi, huwag kang makikialam sa away ng ibang tao. Pag hindi mo away, huwag kang makikialam. Sapagkat nakasulat na ang sino mang nagdaraan at nakikialam sa away ng iba ay gaya ng tao na umahawak sa tenga ng aso. Yan ay biblical din. Sa Proverbs 26 verse 17, sinabi niya, huwag kang makikialam sa away ng iba. At pangatlo, na sabi niya, pangatlong ipapayo ko sa iyo, katulad ng sinabi ng Biblia, sabi niya, Ecclesiastes 7 verse 9. Puro Biblia, puro nasa sa banal na kasulatan yung mga pinayo niya. Ang pangatlong mahalagang sasabihin ko sa iyo, huwag kang magagalitin sa iyong kalooban. Sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Tinandaan niya yun, maminamahal. Mas pinili niya yung mga salita na yun na galing sa salita ng Diyos. Hindi niya tinanggap yung 5 milyon, maminamahal, pero napakalaga para sa kanya yung katotohanan na sinabi sa kanya. At nung siya pauwi na, maminamahal,
mayroong shortcut, maminamahal, na pwede siyang maka-uwi kagad sa kanyang tahanan. Pero nung naalala niya yung sinabi ng kanyang employer na huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, diretso ka lang. Huwag kang mag-shortcut sapagkat mapapahama ka. Mga minamahal, ginawa niya, hindi baling malayo ang diretsong daan, hindi siya lumiko sa kaliwa, hindi siya lumiko sa kanan, diretso lang siyang dumaan. Bagamat may kalayuan, pero naalala niya yung katotohanan na narinig niya sa kanyang employer. Mga minamahal, paglagpas niya doon, nabalitaan niya, mga minamahal, yung mga kasabay niyang dumaan sa shortcut, doon pala, mga minamahal, sa lugar na yun, ay maraming mga masasamang tao. Lahat ng lumiliko, lahat mga minamahal na nagsushortcut ay hino-hold up, pinapatay, mga minamahal, ng mga tulisan. Kaya sabi niya, kaya pala napakaganda ng payo ng aking employer sapagkat alam niya yung pasikot-sikot doon sa lugar na yun. At pangalawa, mga minamahal, nung siya po ay nagpahinga doon sa isang panuluyan, umupa siya ng isang maliit na kwarto sapagkat papakalayo ng bahay niya bago makarating sa kanyang kinauuwian. Nung natutulog na siya, mga minamahal, biglang meron siyang narinig na nag-aaway na mag-asawa. Ginugulpi, mga minamahal, ng lalaki yung kanyang asawang babae. Bigla po siya, mga minamahal, naguluhan siya. Sabi niya, bakit ginaganito nito ang kanyang asawang babae? Gusto niyang tulungan sapagkat kawawa po yung babae, mga minamahal. Kaya nga lalabasan siya ng kwarto, biglang naalala niya na naman na yung payo ng kanyang employer na huwag kang makikialam sa away ng iba. Sapagkat ang nakikialam, ang doon nagdaraan at nakikialam sa away ng iba ay gaya ng umahawak ng tenga ng aso. Pag ginawakan mo yung tenga ng aso, hindi ka kilala ng aso, kakagating ka. Ang ginawa niya, nagbulag-bulagan na lang siya, nagbingi-bingihan siya, bumalik siya sa kanyang kwarto at tinakpan niya na lang ang kanyang tenga para hindi niya na marinig yung away ng mag-asawa sa kabilang kwarto. Alam niyo, maminamahal, kinabukasan, nakita niya, maminamahal, lahat ng mga nakialam na mga kalapit kwarto niya, nung nakialam yung pala, modus operandi lang pala ng mag-asawa yun. Lahat ng mga nakialam, pinagpapatay nila, sinaksak nila, maminamahal, at kanilang pinagnakawan. Yung pala, ganun pala ang kanilang modus para maglabasan yung mga tao dahil sa ingay nila. Yun pala ang kanilang plano. Amen. Hold upin yung tutulong sa makikialam sa ginagawa nila. Sabi niya, totoo pala. Napakaganda ng payo, napakaganda ng katotohanan na narinig ko. Di sana patay na rin ako ngayon, sabi niya. At pangatlo, maminamahal, na nung nakarating na siya sa kanyang bahay, bigla siyang nalungkot, maminamahal. Sapagat pagdating niya sa kanyang bahay, maminamahal, iniwan niya yung kanyang mahal na asawa na isa lang. Pero nagtaka siya, mayroong isang lalaki. Mayroon ng lalaki, maminamahal, na nandoon sa loob ng kanyang bahay. Galit na galit siya, nagpupuyos ang kanyang kalooban, maminamahal. Sabi niya, bakit ganito? Nagtiis ako, naghirap ako, nagtrabaho sa malayong lugar. Iniisip ko magiging tapat ang aking asawa, bakit niya ako pinagtaksilan? Maminamahal, gusto niya nang sugurin, gusto niya nang patayin yung lalaki at yung asawa niya, maminamahal, sa galit sa kanyang puso. Meron siyang matalim na bagay sa kanyang bag na kinuha, maminamahal, susugurin niya na. Sapagkat napakasakit ng kanyang kalooban. Pero naalala niya yung sinabi ng kanyang employer, na huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mangmang. Amen. Hindi siya, maminamahal, kinunturo niya yung galit niya sapagkat naalala niya yung katotohanan ng napakinggan niya, yung mga turo na sinasabi ng kanyang employer. Right. Pero ganun pa man, mga minamahal, nagpakita siya sa kanyang asawa. Kumatok siya ng marahan at mahinahon. At sabi niya, mahal, nandito na ako. Nagtiis ako. Tiniis ko yung homesick. Tiniis ko yung sakripisyo, yung hirap. Sabi niya, alang-alang sa ating pagmamahalan. Tuwang-tuwa yung kanyang asawa. Sabi niya, mahal, buti na lang dumating ka na. Narito ang iyong anak. Nung umalis ka, hindi natin alam na ako'y nagdadalang tao. Ito, 20 taon na siya ngayon mula nung umalis ka. Yung pala, anak niya po pala yun. Kung hindi siya nakinig doon sa payo, maminamahal, sa katotohanan na ipinayo ng kanyang employer, maaring napatay niya yung kanyang asawa, napatay niya ang kanyang anak.
Buti na lamang, merong nagre-remind na salita ng Diyos na huwag kang magagalitin sa iyong sinapupunan sapagkat ang galit ay nananahan sa sinapupunan ng mga mangmang. Amen. Sabi niya, totoo pala, napakaganda ng payo, talagang higit pa sa kayamanan, higit pa sa 5 milyon. Amen. At ang nakakatuwa doon, mga minamahal, nung binuklat niya yung kanyang bag, mga minamahal, para ibigay yung pasalubong niya sa kanyang asawa, mga minamahal, meron siyang konting pasalubong, binuklat niya yung kanyang gamit. Pagtingin niya, naroon yung 5 milyon, mga minamahal, na dapat niyang sahurin. Yung pala, ibinigay din pala ng kanyang employer, mga minamahal, yung kanyang sahod. Gusto lang pala siyang iligtas ng kanyang employer sapagkat yun po ay isang mapanganib na lugar, kaya pinayuhan siya ng ganun. Ganun po ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na gaano kahalaga ang katotohanan, gaano kahalaga ang turo. Huwag mong ipagpapalit, huwag mong ipagbibili. Amen. Ha? Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito ang iyong buhay. Basahin natin ang Proverbs chapter 4, verse 13. Sabi rito, hawakan mong maigpit ang turo. Ha? Hawakan mo. Sabi, huwag mong bibitawan. Ingatan mo siya sapagat siya ang iyong buhay. Basahin natin. Dito sa aklat po ng mga kawikaan, Kabanatay 4, talatang 14. Hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagat siya iyong buhay. Amen. Amen. Hawakan mong maigpit. Katulad, maminamahal ng lalaking ito, hinawakan niya ang turo. Hindi niya kinalimutan kasi higit pa sa kayamanan ng alaga. Imagine, handa niyang ipagpalit ang kanyang 5 milyon na sahod, alang-alang sa katotohanan, alang-alang sa turo, alang-alang sa salita ng Diyos na ipinaalala sa kanya ng kanyang employer. Sapagkat sabi rito, mga minamahal, hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bibitawan, iingatan mo, sapagkat ito'y katumbas ng iyong buhay. Hindi lamang katumbas ng kanyang buhay ito, maminamahal. Ito po'y katumbas, maminamahal, ng buhay ng kanyang pamilya, ng kanyang anak, maminamahal. Kung hindi niya hinawakan ang turo, hindi niya naalala, maminamahal, ang mga katotohanan sinabi sa kanya, maaring napatay niya ang kanyang anak, napatay niya ang kanyang asawa, maminamahal, dahil sa yung walang paghinos dili. At sabi dito, maminamahal, ang salita ng Diyos, sabi ng Psalms 12 verse 6, ang salita ng Panginoon ay dalisay. Dalisay na salita, gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa ng makapitong dinalisay. Ganyan po, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Kaya nga, huwag mong pagpapalit, huwag mong ipagbibili. Amen. Hawakan mo siya. Hindi baling bumili ka, huwag mo lang ipagbibili. Sabi rito, basahin po natin ang talatang yan, Psalms 12 verse 6. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanatang 12, talatay 6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Amen. Amen. Ganyan katotoo ang salita ng Diyos. Mga minamahal, katotohanan ng mga katotohanan. Ang salita ng ating malapanon ay isang dalisay na salita. Gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa ng makapitong dinalisay. Ito po'y dinalisay, mga minamahal, talagang mga minamahal, ito po'y sinubok. Kaya nga sabi, ito po, maminamahal, ay prove and tested. Amen. Hindi pwedeng hindi ka maniniwala. Ito po'y prove and tested. Baliw lang ang hindi maniniwala sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang mangmang ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos at hindi naniniwala sa Diyos, maminamahal. Kaya nga ang tanong sa atin, mga minamahal, how we sell the truth? Paano natin ipinagbibili? Paano natin ipinagpapalit ang katotohanan? Mga minamahal, unang-una, sabi po ng banal na kasulatan, yung tinatawag na despising holy things. Despising holy things. Paano natin, mga minamahal, na nadi-despise? Paano natin niwawalang kabuluhan ang banal na bagay, yung salita ng Diyos? Kapag tayo po, mga minamahal, ay nakabibili tayo ng mamahaling gadget. Nakakabili tayo ng mahalagang kasangkapan sa katawan natin, gaya ng relo, gaya ng cellphone, gaya ng sapatos, gaya ng magandang damit. Pero, maminamahal, hindi tayo makabili ng Biblia. Hindi tayo makabili ng Biblia. Meron tayong mamahaling cellphone. Ang cellphone natin, mga minamahal, worth 40,000. Ang ating sapatos ay worth 10,000. Ang ating pong relo, mga minamahal, ay umaabot po, mga minamahal, na worth 30,000.
Minsan, nakabibili pa tayo ng sasakyan, maminamal, umaabot po ng 1,000,000. 500,000, pero yung pong halagang 400 na Biblia, hindi po tayo makabili. Yan po, diyan po natin, maminamahal, na ipagpapalit ang katotohanan. Diyan po natin, mga minamahal, na ibebenta yung katotohanan. Yan po, ang tawag diyan, maminamahal, ay despising the holy things. Atin pong hinahamak po, maminamahal, ang banal na bagay na galing sa Diyos. Yun tayo po, maminamahal, nakabibili ng mamahaling gamit, nakabili tayong mamahaling bag, nakakabili tayong mamahaling gadget. Ni Biblia, hindi tayo makabili. Pag sa Biblia, namamahalan tayo, pero sa gadget natin, kahit magkano yan, bibili tayo. Yan po ang nakakalungkot sa ibang mga mananampalataya, na ipagpapalit nila, maminamahal, na ibibenta nila ang katotohanan sa mga walang kabuluhan. At pangalawa, maminamahal, na paano natin na ibibenta ang katotohanan. Pangalawa, mga minamahal, yung pong marami tayong alam. Tayo po ay mga marurunong sa sanlibutan. Ang iba po sa mga mananampalataya, mga summa cum laude, mga magna cum laude, mga attorney, mga professionals, mga teachers. Meron silang tinatawag na profesyon, meron silang mga tinatawag, maminamahal, na degree mga degree holder sila. Pero nakalulungkot, wala po silang alam sa salita ng Diyos. Amen. Pagpatungkol sa salita ng Diyos, ewan ko kung meron silang 2 o 3 talata na kabisado. Pero mga summa cum laude, magna cum laude, mga first honor sa kanilang eskwelahan, mga professionals, mga degree holder, pero ang nakalulungkot, walang alam sa salita ng Diyos. Ang sabi rito sa 1 Corinto, Kapitulo 3, talatang 19, ang sabi po rito, mga minamahal, ang karunungan ng sanlibutan, ito po'y kamangmangan sa Diyos. Amen. Kamangmangan sa Diyos. Basahin po natin ng 1 Corinto 3, talatang 19. Dito sa aklat po ng unang mga taga-Korinto, kabanatay 3, ang talatay 19. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, inuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Amen. Yan po ang nakalulungkot. Ang sabi po ng Roma, Kapitulo 1, talatang 22, professing themselves to be wise but become fools. Amen. Sila'y nag-iisip na mga marurunong, ngunit sila'y mga mangmang. Bakit? Wala pong alam sa salita ng Diyos. Right. Tandaan po natin, kahit ikaw na po ang pinakamarunong na tao rito, pinakamakapangyarihang tao, ikaw na ang pinakamayamang tao, maminamal, umunlad ka dahil sa yung tinatawag na abilidad. Sinabi ng Jeremias, Kapitulo 9, talatang 23, maminamal hanggang 24, huwag magmamapuri ang mga marurunong sa kanilang karunungan. Huwag magmamapuri ang mayaman sa kanilang kayamanan. Huwag magmamapuri ang mga makapangyarihan sa kanilang kapangyarihan. Dapat mong ipagmapuri yung ikaw ay nakakakilala sa Diyos at alam mo ang kanyang kahatulan. Alam mo ang katotohanan, alam mo ang salita ng Diyos. Yun ang dapat ipagmalaki mo. No. Hindi yung idinidisplay mo, maminamal, ang iyong mga profesyon. Dinidisplay mo, maminamal, yung mga literato mo na ikaw ay magna cum laude, summa cum laude, pero mga minamal, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Right. Hindi natin kayang bumili ng Biblia. Nakabibili tayo, maminamal, ng mga makakapal na libro about the law. Ay yung mga makakapal na mga librong mamahalin at tungkol sa batas. Bumibili tayo, maminamal, ng makakapal na libro tungkol sa tinatawag na Book of Education. Bumibili tayo ng mga mamahaling libro, pero Biblia po, maminamahal, hindi po tayo nakakabili. Amen. Yun ang sinasabi ng Biblia, huwag mong ipagbili. Bumili ka ng katotohanan. That's right. Bumili ka, huwag mong ipagbibili. Huwag mong ipagbibili, kundi sabi, panghawakan mo. Tandaan mo ito, maminamal. Ipamuhay mo. Yan po, maminamal, ganyan kahalaga ang katotohanan. Amen. Sabi rito sa banal na kasulatan, maminamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, dito po kay Nicodemus, isang guro, maminamal, isang abogado, isang guro ng kautusan, isang pariseyo, maminamal, sa reliyon. Pag ikaw po ay naging pariseyo, maminamahal, sa reliyon ng mga Hudyo, hindi ka pwedeng hindi abogado. Dapat abogado ka, alam mo yung kautusan. Pero anong sabi ng mahal na Panginoon dito sa
Pariseyong si Nicodemus, sabi ng John chapter 3 verse 10, ikaw ay guro ng Israel, guro ka ng kautusan. Hindi mo alam ang mga bagay na ito. Sabi rito, basahin po natin, John 3 verse 10. Dito sa aklat ng 1, kabanatay 3, ang talatay 10, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Amen. Amen. Ikaw ay guro ng Israel. Ikaw ay guro ng kautusan. Yan ang ibig sabihin niyan eh. Kasi hindi ka magiging pariseyo, hindi ka magiging guro kapag hindi ka abogado ng panahon na yun. Kailangan alam mo yung batas, alam mo yung Book of Moses, yung tinatawag na Torah, yung 5 books of Moses, dapat alam mo yun. Pero sinabi dito na mahal na Panginoon, ikaw ay guro ng Israel pero hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Hindi mo alam ang spiritual. Hindi mo alam kung paano papasok ang tao sa langit. Hindi mo alam ang salita ng Diyos. Professional ka, degree holder ka, pero mangmang ka sa salita ng Diyos. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito po sa Ephesians chapter 5 verse 17, huwag kayong maging mangmang. Huwag kayong maging mangmang. Pag ikaw po'y mangmang, maminamahal, pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, wala nang pinakamangmang sa lahat ng tao, kundi ang mga taong hindi alam ang salita ng Diyos. Basahin natin dito sa Efeso 5:17 at yung binanggit yung Jeremias 9:23 and 24, idagdag natin sandali ito. Maminamahal na wag nating ipagmalaki kung ikaw ay degree holder ka. Wag magmalaki ang marunong sa kanyang karunungan. Wag magmalaki ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mga mayayaman sa kanilang kayamanan. Magmapuri ka kung alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo ang kahatulan ng Diyos. Alam mo ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Basahin natin ang talata. Dito sa aklat ng Epeso, kabanatang 5, talatay 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dito sa Jeremias, kabanatang 9, talatay 23 hanggang 24. Jeremias 9:23, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat ang mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Yan ang dapat ipagmapuri mo, maminamahal, yung sabi ng banal na kasulatan, yung nakikilala mo ang mahal na Panginoon. Amen. Ang pinakadakilang bagay na naganap sa buhay mo, yung ikaw ay makakilala sa ating mahal na Panginoon. Yan ang pinakamalaking gantimpala, pinakamalaking achievement na naganap sa buhay mo, yung ikaw ay nakakilala sa mahal na Panginoon. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag mong ipagbibili. Bumili ka ng katotohanan, huwag mong ipagbibili, huwag mong ipagpapalit. Paano natin ipinagpapalit? Yung unang-una, alam natin, mga minamahal, ang lahat ng bagay. Matalino tayo sa ibang bagay, pero mangmang tayo sa salita ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang karunungan ng sanlibutan, kamangmangan yan. At ang sabi pa, maminamal, ang pangalawang dahilan na ipinagbibili natin ang karunungan, pinagbibili natin ang katotohanan, sabi rito, if the kingdom of God is not our number one priority, pag hindi natin prioridad ang paglilingkod sa Diyos, ang mahal na Panginoon, ang kaharian ng Diyos, saan ka makakakita, maminamal, ng taong nakasumpong na isang malaking kayamanan sa bukid at sasabihin niya, at saka ko nilang babalikan yan pag nakatapos na ako ng pagiging abogado. Saka ko na babalikan yung bukid na yan. At bibilin, pagtapos na ako ng magtrabaho sa ibang bansa ng 5 taon, 10 taon, 20 taon, babalikan ko yung bukid na yan. Hindi ganun. Kapag nasumpungan mo, maminamal, sabi sa kanyang kagalakan, ay karakadaka, maminamal, ibinenta niya ang kanyang ari-arian, ang kanyang kayamanan, at binili ang bukid na yun sapagkat napakalaki ng kayamanan nasa bukid na yun. Ganun na nakasumpong ng kaharian ng Diyos. Pag hindi mo priority, maminamahal ko, ang paglilingkod sa Diyos, iyan po'y patunay na ibinenta mo na. Ibinenta mo na, maminamal, ang katotohanan.
At pag ibinenta mo na ang katotohanan, ibinenta mo na ang salita ng Diyos, ibinenta mo na ang kaluluwa mo kay Satanas. Amen. Sinabi na ni Satanas, maminamahal, kung mababasa nyo ang Mateo 4, talatang 9 hanggang 10, hindi niya kilala na ang malapanod, siya pala ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi niya, akin ang lahat ng bagay na ito. Ibibigay ko sa iyo, may kapangyarihan ako, ibigay sa iyo lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito. Sasambahin mo lamang ako. Ako ang, kung sasamba ka sa akin, at ako lamang ang iyong paglilingkuran. Ibig sabihin dyan, maminamahal, kayang alukin ni Satanas sa iyo lahat ng kayamanan sa mundo. Amen. Lahat dito, kayamanan, katanyagan, sa inyong kaalaman, maminamahal, lahat ng mga sikat, na mga singers, mga sikat, mga minamahal na naging tanyag dito sa ibabaw ng mundo, sa iba't ibang larangan, yan po, maminamahal, ay ibinenta ang kaluluwa kay Satanas. Amen. Ibinenta nila ang kaluluwa kay Satanas, lahat po ng mga tanyag, lahat po ng mga sikat dito sa sanlibutan ito, maminamahal, kaya maaga silang namatay. Namatay sila nang wala pa sa kapanahunan dahil meron pong maminamahal takdang panahon kung kailan kukunin ni Satanas ang kanilang kaluluwa. Kaya kapag ipinagpalit mo na ang katotohanan, ipinagpalit mo na, maminamahal, ang paglilingkod mo sa Diyos, sa material na bagay, isinanla mo na ang kaluluwa mo kay Satanas. Amen. Sabi rito sa Mateo 4, talatang 9 hanggang 10, sinabi po rito, maminamahal, kayang ibigay ni Satanas lahat ng bagay dito sa mundo. Kayamanan, katanyagan, ang karunungan, ang lahat ng bagay, mga material na bagay, kayang ibigay lahat ni Satanas, pati ang buong mundo, ang kapangyarihan, ang kasikatan, kayang ibigay ni Satanas yan. Pero, ang katumbas naman yan ang iyong kaluluwa. Basahin po natin talata. Dito sa aklat po ng Mateo, kabanatang 4, talatay 9 at 10. At sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ko. Sa 10, na magagayaw sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang paglilingkuran mo. Amen. 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 Yan po, maminamahal ang katotohanan. Amen. Kaya nga, mag-ingat po tayo. Sabi ng Biblia, mga minamahal, bumili ka ng katotohanan. Amen. Hawakan mong matibay. Huwag mong pababayaang ibenta sa iba. Sapagkat, maminamahal, ito ang iyong buhay. Sabi dito sa huling talata, basahin natin ang huling talata, Proverbs chapter 4, verse 20 up to 22. Dito ang iyong buhay, nakasalalay dito ang iyong buhay, ang iyong kaligtasan, nakasalalay dito ang iyong kagalingan. Sabi rito, ito po'y makapagpapagaling sa iyo, makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan, at higit sa lahat, makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ulit talata. Dito sa aklat po ng mga kawikaan, kabanatang 4, talatay 20 hanggang 22. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Igiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata, ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat buhay sa nangakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Amen. Amen. Buhay. Katumbas ng buhay natin ito. Sabi, sapagkat buhay sa mga nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang mga katawan. Ibig sabihin, gagaling ka pa sa iyong mga karamdaman. Mayaman ka nga, maminamal, professional ka nga, pero kung may taning na ang buhay mo, ano pa maitutulong ng profession mo? Ano maitutulong ng kayamanan mo? Sabi ng Biblia, for what shall profit a man if he gain the whole world but suffer and lose his own soul? Sa gabing ito, maminamahal,